Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng Box Story. Tungkol ito sa pronouncement ni Jose Claire Castro na dumating ang Pangulo at First Lady sa New York kahapon. Ano ba? Nakakagulo. O dito, dumating na si Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Liza Marcos sa New York City para sa isang working visit. Dumalo siya sa United Nations meeting tungkol sa global issues tulad ng women empowerment at ekonomiya, habang nakikipag-meeting din sa iba't ibang world leaders para palakasin ang ugnayan ng Pilipinas. Ayon kay Claire Castro, malinaw, aktibo ang Pangulo at walang katotohanan ang mga kumakalat na haka-haka online. Ikaw, naniniwala ka ba na nasa Amerika si BBM? Kahapon pa ito nababasa ko na post. May post din si Mr. Jason sa tungkol nito na lumalabas sa pronouncement ni Claire Castro, parang 3 hours lang ang biyahe ng Pangulo at ang unang ginang from the Philippines to New York. Sabi ni Jason sa, halos 18 years ako nung aktibo pa ako sa mainstream media. Palagi akong nagbibiyahe sa New York, it will take me 18 hours. Kaya imposible na 3 hours lang from Manila to New York. Ano bang nangyayari dito sa ating PCO? Ako, nakapagbiyahe na rin ako from the Philippines. Stopover ko Narita, Japan. Then from Narita, Japan, so Narita, Japan. Yung una kong biyahe sa US ito Manila, Narita, Japan. Narita, Japan sa Houston, Texas. And then Houston, Texas to Washington, D.C. So, inabutan ako ng 18 hours. Paano makapagbiyahe ka from the Philippines kahit straight from Manila to New York? Hindi yan imposible makarating ka sa New York ng 3 hours lang. And ano ba itong sinasabi ni Auntie Claire? Kasi baka throwback video na naman ito. Baka yung sinasabi niya is nung ano ba ito? Nung nag-attend siya sa UN conference on women. That was last month. Kaya lang, ang nakalagay dito, April 10 niya sinabi. Nakarating na kaninang 2:45 p.m. ang Pangulo at Liza Marcos sa Amerika. Attorney Claire Castro, April 10 niya in-announce. So, yung in 2 days, nababasa ko dito sa comments, in 2 days time, April 9, nasa Bataan siya, araw ng kagitingan na celebration. Then may mga post, nasa Pampanga, nagbisita ang Pangulo sa housing site doon ng Department of Housing, and then nasa Amerika. Ano ba talaga? Gusto din naming malaman ang katotohanan sa kalagayan nating Pangulo. Nasaan ba siya? Sinasabi nila na he is well daw. Tingnan natin ang reaksyon ng taong bayan na 36,000 ang nag-react. 33,000 ang tumatawa, 461 ang galit, 1,600 ang nag-like. So, alang percent? Mga 95% hindi naniniwala dito sa pahayag ni Auntie Claire Castro. Oh. Sir Javier, thank you for the information, Claire Castro. But sometimes explaining too much and proving too much without it being seen is suspicious. Agree ako niyan. Ang dami nilang post, mga pictures, videos. Kailan
ang suspicion ng karamihan throwback. Kagaya ito, pahayag na buhay ang Pangulo. He's healthy. Actually nga, nasa New York siya. Kaya, tama yung kasabihan, less talk, less mistake. More talk, more mistake. Nadudulas, nahuhuli sa bibig ang mga pronouncement. Ito nga, yung post kahapon, tignan, PBBM in Pampanga, kinumpirma ng Presidential Communications Office na nagtungo sa Pampanga si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw, April 10. Sinasabi naman ni Claire Castro na April 10 nagbiyahe ang Pangulo na punta sa New York. Ano ba? Binisita ng Pangulo ang Pasinaya Home sa bayan ng Magalang bilang bahagi ng 4PH program ng Department of Human Settlements and Urban Development. Ibinahagi naman ng Northern Luzon Command ang isinagawa nilang reception at send-off para sa punong ehekutibo sa Angeles City Flying Club kung saan lumapag ang Pangulo bago tumuloy sa kanyang aktibidad. May picture dito, bumababa sa helicopter ang Pangulo, kaya arrival honor, sinasaluduan. Ano ba talaga? Nicole Cabarte, hypersonic missile, siguro ang sinakyan. Kahit supersonic, hindi kaya from Manila to New York, 3 hours lang. Clear mo to, galit sa fake news, pero sa kanila din galing ang pinakaunang fake news. Romeo Silayan, fake news queen, si Lola. Motoomi na ay live interview imong presidente, basin throwback na pud na. Yung interview kunuhay ni Auntie Claire kay Pangulo, wala, halos kakaunti ang naniniwala. Live! Tawagin ang mainstream media, tawagin ang mga vloggers, tawagin si BP Sara, sabi nila. BP, Inday, nandito ako, buhay na buhay. Huwag kang dahom sa Bisaya. Do not dream of taking over the presidency because I'm here. Well and alive, kicking. Tapos, ang haka-haka. Bakit wala ngayon? Hindi nila maipakita na saan ang Pangulo. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Mauna ni si ate ang matagaano gyero nga amo na ning itaod karon. Magtaod na daw mga buwan. Oo. Kayo sen. Mauna ni ang atos nila ate nga kuan na kaayo kan kaling pangag sa ilang atok. Grabe na gid kayo ang slot na o tuluan na gid kayo sila ate kung ulan. Ama na. Karon siya. So mauna gid ang atok nilang ate nga daw na gid kayo. Karon mag-atok na gid si Uncle sa iyang balay. So nagtinabanga gid sila og atok si auntie og Uncle. Salamat. So karon humanag gyud si auntie og Uncle sa pag-atok sa ilang balay. So pila na ni ka tuig ang inyong balay karon te o unsa inyong masulti nga natagaan na mo og yero? Ada mong balay ko ana ni 23 years na gid siya. Nya karon
ang akong musulti ng ano sa tanan, salamat kay sa Ginoo. O sa nag-sponsor ani, dako kay mong pasalamat og sa nakakita sa among video. Nga mapasalamaton gud mi kay sa una katuluan na gid ni among atop. Oo. Pero karon Tulo na gyud sa una. naipulihan na gid og bag-o. Kay Mm. na nag-sponsor so dako gid kay among pasalamat. More blessing paunta nga moabot sa nag-sponsor sa